hapong ito, isang napakatamis na mensahe ang ating mapapakinggan sapagkat ito po ay matatawag natin isa sa mga mensahe na makikita natin yung malambot na part ng puso ng Panginoon, the tender part of our God and Savior. Dito natin makikita yung aruga ng Panginoon sa atin. Madalas kong sabihin sa inyo na ang pangunahing sandata ng ating kalaban na si Satanas ay ang sandata niya laban sa mga Kristiyano ay yung panghinain ang ating loob, yung i-discourage niya tayo. Kaya itong mensaheng ito ay napakaganda sapagkat ito ay isang panlaban sa panghihina ng loob sa Christian life. Lalong-lalo na doon sa mga Christians na talagang kahit hindi pa sila ganap, lalong nagiging punta ng kanilang buhay ay makasunod sa Panginoon. At pag sila'y nagkakasala sa ating Panginoon, sila ay nalulungkot. Kaya yung mga taong nagmamature ng ganyan, minsan ang kalaban niyan yung discouragement. Ano? Kasi gustong-gusto mong makasunod, pero siyempre sa kahinaan ng iyong loob, minsan sa kahinaan ng pagkatao, minsan hindi natin magawa lahat. Nagkakamali pa rin tayo. Kaya itong mga talatang ito ay magsisilbing pampalakas loob sapagkat makikita natin kung ano ba ang tingin sa atin ng ating Panginoon, kung ano ba ang turing niya sa atin. Kaya kung dala niyo po at sana lagi niyong dala ang inyong mga Biblia, tayo po ay tumayong muli. Tumayo po tayong muli at buksan ang mga Biblia sa Mateo 18, 12 hanggang 14. Mateo 18, 12 hanggang 14. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawala ang isa sa mga iyon? Hindi man niya iiwan ang 99 sa bundok upang hanapin ang naligaw? Tandaan ninyo kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, ayaw ng inyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Manalangin po muli tayo. Panginoon, humihingi po kami ng tulong upang inyo pong linawin ang aming pag-iisip, upang amin pong maunawaan ang mga karunungan na nagmumula sa kalangitan, ang pananalita ng aming Panginoong Hesus, ang mga katuruan na kanyang iniwanan. Marami po sa amin nagpunta dito ng may mabigat na loob, mabigat na suliranin, mga alalahanin, na talaga naman pong yung iba hindi na makaya, halos kaladkad na ang paa sa bigat ng dinadaanan. Pero ngayon, Panginoon, maririnig namin na ikaw ang aming pastol na ang tingin sa amin ay kanyang maliliit na anak, mga alagang tupa, na hindi mo kami pababayaan. Kaya sana, Panginoon, doon sa mga mahihina, kalakasan. Doon sa mga malalakas, pagmamahal para sa kapwa, upang ang iba'y makatunghay din po ng aming mahal na pastol na sumagip sa aming lahat. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Ang titulo po ng aking mensahe ay Alam ng Diyos ang iyong pangalan. God knows your name. Minsan, pag tayo ay nagtuturo ng malalalim na doktrina, parang nakikita natin ng Diyos na napakalayo. Pero dito sa mensaheng ito, pinahihiwatig ng Panginoon sa atin na hindi siya malayong Diyos, kundi siya ay malapit pa sa magulang. Itong buong chapter 18, kung inyo natatandaan, ay katuruan ng Panginoon patungkol sa kanyang mga sinagip na kanyang inihahambing sa mga bata. Sabi natin dito sa Mateo 18, sa simula, sabi, tandaan ninyo kung kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang magpapakababa ng gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Natatandaan nyo ba yan? Medyo i-review muna natin yung
simula ng chapter 18. Kasi 3 verses lang naman yung tatalakayin natin ngayon eh. Napakaigsi, 3 talata lang. Kung akala nyo, dahil 3 verses lang ang ipipreach na Pastor EJ, makakauwi kayo ng maaga, nagkakamali po kayo. Kasi re-reviewin natin. Well, hindi po yan ang dahilan para pahabain. Re-reviewin natin kasi gusto kong matandaan natin yung impact ng buong chapter. Dito sa binasa natin, sabi ng Panginoon, kung hindi ka magiging parang bata, hindi ang sinasabi dito yung maliit na bata. This is not a message about children. Ang sinasabi dito, yung entrada. Bago ka makapasok sa kaharian ng langit, bago mo matanggap si Jesus na sariling Panginoon at sariling tagapagligtas, kailangan ay kalimutan mong lahat ng iyong ginawa at kalimutan mo ang iyong kabutihan at iyong palisin ang iyong nagawang kasamaan sa pamamagitan ng pag-amin at pagkumpisal dito na parang bata. Ano ba yung bata? Yung bata, mapagtiwala, madali siyang magpasakop, at siya ay mabait at mapagpakumbaba. Bago ka makapasok sa kaharian, bago ka matawag na anak ng Diyos, dapat ikay magkaroon ng kababaan ng loob. Paano ka ba nakapasok sa kaharian ng langit? Sinabi mo ba, Lord, napakaswerte mo. This is your lucky day. Tatanggapin kita at ako'y magiging isa sa pinakamagandang miyembro ng iyong simbahan. Abay, nagkakamali ka. Sinasabi dito, kailangan ikaw ay magkaroon ng isip bata. Ibig sabihin, ikaw ay inosente, ikaw ay mababa ang loob, at ikaw ay mapagpakumbaba. So, diyan po sinimulan itong chapter 18. Pagkatapos, sinundan ng verse 5 ng chapter 18, na sinasabi, ngayon kung ikaw ay pumasok sa kaharian ng langit sa ganyang pamamaraan at ikay nagpakupkup at nagpaampon bilang born-again believer, merong pangako sa iyo at doon pumasok yung verse 5. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. So pag naging anak ka na ng Diyos, may pangako doon sa mga kukup-kup sa iyo, there's a promised protection. So pumasok ka na doon sa aruga ng Panginoon. At sabi, mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanghi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Natatandaan niyan yung sermon ni Doc Rico? So pag ikay naging anak na ng Diyos, may pangako sa mga mag-aaruga sa iyo at meron ding sumpa at may babala sa hindi mag-aaruga sa iyo. So makikita mo dito yung pagmamahal sa iyo ng Panginoon, sa iyo at sa akin. Applicable yan ngayon, ha? Sinasabi dito sa Christian at non-Christian sa mundong ito, pag ginalaw mo si EJ, pag ginalaw mo si Obet, pag ginalaw mo ang isang mga Kristiyano, mabuti pa, sabitan ka ng bato sa iyong leeg at ikay malunod. Isa sa mga pinakamalupit na tinatawag na capital punishment o sanhi ng pagkamatay, pagkalunod. Kesa masaktan mo isa sa mga ito. So makikita mo dito na seryoso ang Panginoon sa pagpoproteksyon sa atin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, itong chapter 18 is an encouraging chapter for Christians. Kasi makikita mo dito na kung ikaw ay nakatikim ng proteksyon ng iyong mga magulang, abay, mas matindi pala ang proteksyon ng ating bagong magulang na ngayon na si Jesus, na ating spiritual na magulang. Patuloy, sabi sa verse 6 ng chapter 18, kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong magiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. So ito ang babala na pag daw ang isang tao, Christian o non-Christian, naging sanhi ng pagkakatisod natin ng mga Kristiyano, sabi niya kakilakilabot kasi gagalaw ang kalangitan. Halimbawa, merong isang Kristiyano. Ito example, bibigyan ko example. Nagre-review pa rin po tayo. Ikaw ay Kristiyano na mahilig kang uminom. Meron pa bang gano'n? Meron pang gano'n kasi sinasabi niya, hindi naman ako nalalasing. Sabi naman sa Bible, do not get drunk with wine.
Ano? Pero meron po mga tao sa simbahan na ang pinanggalingan ay ang pagkakasala ng pagiging lasenggo, katulad ko. Halimbawa, ikaw ay nanggaling sa buhay na pagiging lasenggo. Nakita mo si Pastor EJ sa Alabang Town Center, may bote ng Uno Pagani. Hello, brother. How are you? Anong iisipin mo? Galing ka doon. Yan ay nilalabanan mo. Humihingi ka sa Diyos, Lord, sagipin mo, meron pa rin pong tukso. Hindi ba ikay matitisod ko? Ang sabi sa Bible, EJ, mabuti pang ikaw ay lunurin kesa ikay maging sanhi ng pagkakatisod. Kung sasabihin ko, wala akong pakailam sa'yo. Kasi ikaw ang mahina, hindi naman ako . Nakikita nyo? So ito pong sinasabi dito, dapat tayo ay nag-aaruga sa isa't isa. At huwag kang gagawa ng kahit anong makakatisod sa iyong kapwa Kristiyano. Ang pinag-uusapan po dito, kapwa Kristiyano. Andiyan pa po ba kayo? Bakit tahimik? Ayan, tahimik . Ito, matindi to . This is a message for Christians. Tapos, dun sa verse 8, nagre-review pa rin po tayo. Sabi, kung ang iyong kamay. So ito, nangungusap dun sa Kristiyanong gumagawa ng mga bagay na nakakatisod ng kanyang kapwa Kristiyano. No? Kung ang iyong kamay, EJ, o paa, ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala. Pagkakasalang ano? Pagkakasala na nagiging sanhi ng pagkakatisod ng iyong kapwa Kristiyano. Ito po yung konteksto. Putulin mo! Aray, sakit. Putulin mo iyon at itapon. Hindi po ibig sabihin iputulin mo talaga. Ibig sabihin, gumawa ka ng radikal na hakbang para makaiwas na matisod ang iyong kapatid sa pananampalataya na minamanmanan ng Panginoon Diyos, tinuturing siyang batang maliit at siya'y binabantayan. Andiyan pa po ba tayo? So, ang sabi, mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang kamay o isang paa kaysa kumpleto ang iyong dalawang kamay at dalawang paa na itatapon sa apoy na hindi namamatay. Meron pong pasaring dito na meron mga tao na ang tawag sa kanila Kristiyano, ngunit kung walang pakailam na matisod ang kapatid niyang Kristiyano, ang kasama niyang Kristiyano, na mahal ng Panginoong Hesus, na tinuturing na parang bunsong anak, baka ito daw tao na to ay hindi tunay na mananampalataya. Kaya mabuti pa, iyong gawin ang radikal na pag-iwas sa mga bagay na nakakatisod upang mapatunayang ikaw nga ay mananampalataya pala. Ngayon, bakit ko sinabing ito'y nakaka-encourage na mensahe? Nakaka-encourage ba yan? Nakakatakot. Hindi po, kasi ang pinapatukuyan dito, ang aruga ng Diyos Ama sa mga katulad natin na nag-isip bata, nagpusong bata, ay napakatindi. Yung mga nakapaligid sa atin, kahit dito sa simbahan, binabalaan. Mag-ingat kayo na hindi matisod ang isa't isa sapagkat matindi ang batikos ng Panginoon sa ating pag-uugali sa bawat isa. We must love one another, be considerate of one another. Tanong, may ginagawa ka ba na nakakatisod sa iyong kapatid sa Panginoon? Kanina ang pinatukuyan ko, mga lalaki. Mga babae, nagdadamit ka ba na nakakatisod sa iyong kapatid na lalaki dahil nakakatukso? Tahimik. Walang tao dito . Iisipin mo yan. Meron pong isang tunay na istorya dito sa bayan ng Ireland. Alam niyo po ba kung saan ba yung bayan ng Ireland? Malayo siya. Ngayon, nung unang panahon, nung simula pa lang ng kanilang kasaysayan, bago magsimula ang kanilang mga gobyerno, kasi yung Ireland dati, yan ay mga tribo ng mga magsasaka na naging mga duke, yung mga prinsipe, mga tribal leaders. Mahilig sila doon sa mga bandera. Meron silang clan of O'Reilly, clan of O'Neill. Parang England. So meron silang mascot, meron silang mga bandera. Merong isang bandera doon na hanggang ngayon ay makikita mo pa sa Ireland na yung bandera nagre-representa ng history ng bawat mga tribo o mga grupo.
Ang banderang ito ay medyo kakaiba kasi makikita mo, merong putol na kamay at merong palakol. This is the flag of the clan of O'Leary, of the O'Neill clan. Nung unang panahon, ang kanilang pamamaraan ng pamamahagi ng mga lupain, yung gobyerno, may ginawa sila nung umpisa ng kanilang kasaysayan. Yung lahat ng mga pinuno ng tribo, pinasakay nila sa kanya-kanyang maliliit na bangka. 1 mile doon sa baybayin ng Ireland. At sabi nila, magkakaroon ng karera kung sino ang mga magmamayari ng lupain ni itong ating bansa. Magkakarera kayo at kung sinong unang makarating at mahawakan yung nagustuhan niyang lupain, yun ay kanya na. So magkakarera sila. This is a true story of Ireland. So nagkarera ngayon itong si Baron O'Leary of the O'Neill clan. Meron siyang lupa na naandun na yung kanyang mga kaanak at mga mahal sa buhay. At sabi niya, dapat mapa sa atin. Gagawin ko ang lahat kahit aking ikamatay upang mapa sa atin, sa aking mga anak at sa ating mga angkan, ang lupaing iyan. So naghanda siya, nagpractice siya. Dumating ang araw. Meron pang 2 tribe na gustong makuha yung eksaktong lupain. At sila ay nagkarera. Nung mga 20 meters na lamang doon sa lupa, mukhang matatalo itong si Baron O'Leary. Ito po tunay na storya. Kanya-kanyang ginawa. Nung nangunguna na yung 2 bangka, kumuha siya ng palakol. Inilagay ang kanyang kamay. Paano makukuha yung lupa? Kung sinong unang makahawak sa lupa, kanya yung lupa. Kaya ang kanyang ginawa, dahil nauunahan na siya, kumuha ng palakol, isinangkalang sa bangka at pinutol. Natatawa kayo, true story. At kinuha niya yung kanyang kamay na putol, ibinato. Sabi siguro ng 2, ano yun? Kaya if you research the red hand of O'Leary, the red hand of Baron O'Leary, makikita mo yung flag nila. That's hundreds of years ago. Anong punto ko? Naihambing ko po dito sa sinasabi sa Bible. Gagawin mo ang lahat upang maproteksyonan, mabenepisyohan ang iyong kasama sa simbahan, na tulad ng ginawa nitong si Baron O'Leary. Siguro naman, walang mahihilingan dito na imbis na mag-inom ka, putulin mo na lamang ang iyong kamay. Ngunit ganyan pong klaseng radikal na pag-aaruga, pagpoproteksyon ang hinihingi ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoong Hesus, para ikay maligtas, kamay lang ba binigay niya? Kamay lang ba? Binigay niya ang kanyang buhay. Now, tulad ng sinabi ko sa inyo, this is a message of encouragement. Kasi dito sa punto ng ministeryo ng Panginoong Hesus, kanya nang inihahabilin sa kanyang mga disipulo ang pagpapatakbo ng simbahan. Dito sa Matthew 18, the Lord only has a few more months. Siya ay papatayin na. Kaya ang kanyang mga sinesermonan dito ay mga tao na ng simbahan. This message is for us. More and more, ang mensahe ni Jesus ay para sa kanyang mga disipulo. Kaya ito, swak na swak sa atin. This is the administration of the church. At kung paano ko kayo minahal, mahalin nyo rin ang isa't isa. Kung paano ko kayo pinoteksyonan, ganun nyo rin proteksyonan ang isa't isa. Sabi pa sa verse 9, nagre-review pa rin po tayo, kung ang mata mo naman ang siya magiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na bulag ang isang mata kaysa may 2 mata na itapon sa apoy na impyerno. Narinig nyo na yan dati, di ba? Akala mo, yung talatang yan patungkol sa pag-iwas sa kasalanan. Yes, it is a passage on avoiding sin, pero ang konteksto niya, iwanan mo ang kasalanan para hindi ka makatisod. So, anong gusto mo? Hugutin ang kable ng pornography o dukutin ang mata mo? Ano mas gusto mo? Kasi may mga Christian, halika, manood tayo sa bahay, meron akong porno. Tinitisod mo yung kapatid mo. Ang sabi dito, dukutin mo na lang yung mata mo kaysa makatisod ka. Kaya ang tanong ko, huhugutin mo na lang yung cable o huhugutin mo yung cable ng mata mo?
Ano mas gusto mo? May choice ka. Tapos, sabi sa verse 10 ng Matthew 18, pakinggan ninyong, pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Ano ibig sabihin hamakin? Pag may ginagawa ka na wala kang pakialam, na matisod ng iyong kapwa Kristiyano, hinahamak mo siya. God is warning. Sinagip kita, mga kasama mo sa simbahan ay sinagip ko, arugain mo sila. Huwag mo silang hawakin. Sinasabi ko sa iyo, ito matindi pa to, no? Ang sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking amang nasa langit. Isipin mo. Sabi ni Lord, alagaan mo si EJ. Alagaan mo yung kapwa mo Kristiyano at ikay pinapaalagaan. Kasi pag natisod ka, seryosong bagay sa akin yun. Pag ang isang Kristiyano na sa gitna ni Kristo ay hinihigit na mabalik sa kasalanan, ang Panginoon ay seryoso. Maraming babala. Okay? So, dito makikita mo na nakakatakot pero nakakapagpalakas ng loob. Sabi ng mga anak ko, ako daw ay overprotective. Sobra kang magbantay, Dad. Natingnan lang ako ng binata. Gusto mo na siyang patayin. Sama ng tingin eh. Yung anak ko po, naglalakad isang beses, nasa school, may lalaki, yung anak ko maganda, mistisa katulad ko eh. Tinatawa. Tapos naglalakad kami ganyan, sabi nung kaklase niya lalaki, "Bye, Jen." Sabi ko, babay ka pa dyan." Sabi, "Dad naman, grade 3 lang ako." Totoo po. Sorry. Pero sa puso ng mga anak ko, our Father must love us very much. May makatingin lang, meron lang dumapon lamok sa amin, siya nagugulo na. Yung ama mong nasa langit. Kristiyano ka ba? Hindi kaya yata sigurado eh. Kristiyano ka ba? Pag Kristiyano ka, ikaw yan. Ang Panginoon nakabantay sa'yo. Hindi lang nakabantay. At nagbababala sa gagalaw sa'yo. Sabi sa verse 11, pakinggan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Maliliit, hindi dahil bata tayo, ngunit nagpakumbaba tayo. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking amang nasa langit. Alam mo ba ibig sabihin nun? Merong mga anghel na nakabantay para proteksyonan ka at ako. Wow! Nare-realize mo ba yun? Sabi dito, take heed that you not despise. Sabi niya, sabi sa verse 10, the face of my Father who is in heaven is being watched by angel. Meron daw, ito po yung senaryo, no? Sa pagtingin sa atin ng Panginoon, makinig kayo mabuto, this is theology. Ang Ama daw ngayon, nakatingin sa'yo bilang Kristiyano. Pero, sa Diyos Ama na nakaupo sa langit, sabi sa verse 10 and 11, may nakatingin sa kanya mga anghel. Nakatingin. Kasi pag daw may nangyari sa'yo, sa akin, sa ating lahat, na ikakauwi ng ating pagkahulog sa masama, bigla daw ang Panginoon, pag gano'n, napangiwi, sasabihin nung anghel, "Lord, ano nangyari?" Si EJ, may tumutukso. Puntahan mo. Nakuha niyo po ba? That is in Matthew 18:10-11. Take heed that you do not despise one of these little ones, for I say to you that in heaven, their angels always see the face of my Father who is in heaven. Nakatingin ang mga anghel sa mukha ng Panginoon. Pag napangiwi si Lord, si EJ, ginagalaw ng kalaban, natutukso. Puntahan mo at sagipin mo, tulungan mo. This is the kind of care. Ito ang klase ng aruga na nakabantay sa bawat mananampalataya na sinasabi ng ating Panginoon. Nakapunta na po ba kayo sa tinatawag na seven-star restaurant? Di ba may 5-star hotel? Nakapunta ka ba sa 5-star hotel? Hindi pa putok yun, ha? Yung 5-star hotel, talagang lahat. Meron, siguro 10,000 a day yata ang bawat kwarto. Hindi mo magamit yung tuwalya eh. Masyadong mahal eh. Meron 7, hindi 5. Doon po sa 7-star hotel, pag pumunta ka sa restaurant, meron 3 waiter sa'yo lang, nakabantay sa'yo. Pag inom mo ng tubig, bubuhusan agad yan. Pag nainita ka, papaypayan ka agad yan. Pag napasubo ka, change plate.
Ito po yung sinasabi, meron mga anghel nakapaligid sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay nakabantay sa'yo. At sinasabi niya, puntahan mo si EJ. Nandiyan pa po ba tayo? Sabi sa Hebreo 1:14, ano ang mga anghel? Kung ganoon, sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga maliligtas. Sabi pa sa awit 91:11, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin. Saan mang dako, maparoon, tiyak kang iingatan. Kaya ang isang Kristiyano, pag may problema at nahihirapan, sasabihin ni Lord, tulungan mo si EJ. Ayusin mo ang kanyang sitwasyon. Minsan hindi inaalis ang ating problema, ngunit may mga nakabantay sa atin. Gantong klaseng aruga ang ipinapahiwatig ng Panginoon dito sa mga talata na binibigkas dito sa Kapitulo 18 ng Mateo. Proteksyonan mo ang mga anak ng Diyos, gaya ng aking pagpaproteksyon, pag-aalaga sa kanila, at sa kabilang banda, dahil ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay protektado rin. Tulad po ng aking sinabi, ang problema ng isang lumalagong Kristiyano ay ang panghihina ng loob. Ito pong mensaheng ito ay dapat magpalakas ng loob sa iyo sapagkat tayo pala ay gwardyado militar ng Panginoon. Merong lupon ng mga anghel na nakabantay at nakaabang lamang upang tayo ay bigyan ng assistance. Yan po ang introduction ng aking sermon. Magsisimula na po tayo. Binibigay ko sa inyo yung background na yan. Sapagkat, ang sabi sa verse 12, kung yung inyong mga narinig, kung paano balaan ni Lord yung mga gagalaw sa inyo, at kung paano niya ipahiwatig ang proteksyon, yung talata 12 ng Kapitulo 18 ay isang tanong na tinatawag natin na parang sarcastic. Nakita mo ba kung anong sabi ni Lord? Sabi ni Jesus sa'yo, nakita mo kung paano gagawin ko para ikay proteksyonan at para balaan ang mga mananakit sa iyo at makakatisod sa iyo? Kaya doon sa verse 12, ito yung kanyang sinabi. Ano sa akala ninyo kung yan ay mga naraman nyo na? Ano ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawala ang isa sa mga iyon? Hindi ba niya iiwanan ang 99 sa bundok upang hanapin ang naligaw? Herein, God brings in the parable of the lost sheep. At ito isa na naman pampalakas loob. Sapagkat ito ay garantisa na pag ikaw ay tumanggap kay Jesus na sariling tagapagligtas, hindi ka na niya bibitawan. Ang isang Kristiyano ba, nagkakamali pa rin? Sagot, yes. Ang isang Kristiyano ba, maaari pa rin maligaw ng landas? Yes. Ang isang Kristiyano ba, maaari pa rin matukso? Yes. Ang isa bang tunay na Kristiyano, pwedeng permanenteng maagaw ni taning? No. No more. Kasi ito, yung sinasabi, na pag naligaw ang isang tupa, ang gagawin ni Lord, iiwanan niya at ikay hahanapin niya. This is the guarantee of salvation, glorification ng Christian. Yung iba sa inyo medyo malalim na sa theology, ito yung tinatawag na once saved, always saved. Pag naging anak ka na ni Jesus, maaaring ikay magkamali. Ngunit gagawa siya lahat ng paraan para ikaw ay bumalik sa Kanya kahit ikaw ay disiplinahin at paluin. Sapagkat ang pahiwatig dito ng Panginoon, napaka-importante mo sa Kanya na hindi niya hahayaan na ikay tuluyang malayo sa Kanya. Kahit anong sakripisyo ang kaniyang gawin. He will launch. Siya po ay magsasagawa ng tinatawag na rescue mission. 10 anghel, puntahan si EJ. Pumupunta sa Bukawi, sa dati niyang gawi. Meron pong ganun yung tinatawag nagbabackslide. Noon pong isang araw, kakwentuhan ko yung may-ari ng generic pharmacy. Alam niyo, yung butika.
May marami siyang kaibigan Chinese. Sabi niya, yung isa niyang kaibigan Chinese na matanda, nag-Australian citizen. Kasi daw sa Australia, alagang-alaga nila yung kanilang mga citizen. Pag naging Australian citizen ka, grabe ang benepisyo. Example, sabi niya. Last month, nagkaroon siya ng heart attack doon sa Australia. Yung kaibigan niya, tanda na. Kaya lang, nung nagka-heart attack, nagbabakasyon siya sa isang isla. Alam mo naman yung Australia, napakalaki. Ang dami niyang mga lupain na malalayo. Sabi niya, kung nasa Pilipinas ako, sabi doon ng kaibigan niya, patay na ako. Kasi dito walang emergency rescue. No? Doon, ang pinagawa ng Australia, tinanong, who is emergency? Australian citizen? Yes. Tapos chinek nila social. Nagparadalaw daw ng helicopter ang Australian Air Force. Walang bayad. Pinikap siya ng helicopter, dinala siya sa Navy boat, tapos dinala siya sa ospital. Lahat yan libre. Ganon ang aruga, ganon ang rescue mission ng Australian Air Force sa kanyang citizen. Sabi ko, kung sa Pilipinas yan, na heart attack ka, hanap ka ng jeep. Yung malakas ang busina, tsaka may ilaw. Beep, beep. Pero, kung ikaw ay anak ng Diyos at nanganib ang iyong spiritual na buhay, God launches a massive rescue mission. Hahanapin ka niya. Gagawa siya ng paraan para ikay mabalik. What do you think? Sabi sa verse 12. If a man has 100 sheep and one of them goes astray, does he not leave the 99 and go to the mountain to seek the one that is straying? Napakatamis po, ano? Na, kasi minsan, sasabihin mo sa sarili mo, Lord, wala akong kwentang Christian. Siguro, hindi ako karapat-dapat. Kasi yan yung puso ng Kristiyanong lumalago, nanghihina. Nanghihina. Habang lumalago ka, lalong ang isip mo sa sarili mo, hindi karapat-dapat. Lord, iwanan mo na lang ako. Huwag mo na ako i-bless kasi mahina ako eh. No! Sabi ni Lord, pag ikaw ay naligaw, I will seek you. Hahanapin kita. Yang pinakamaliit at pinakamahina kong tupa, iiwanan ko yung mga pinakamagagaling kong anak para hanapin ka. Yan ba nakakapagbigay lakas ng loob sa'yo? It should. It should. At humanda ka. Sapagkat si Satanas talagang panghihinain ang loob mo niyan. Para po tayo maging malakas spiritually, dapat malaman natin kung ano ang turing sa atin ng ating Diyos. At ito ay isa sa mga talata na nagpapahiwatig ng tingin niya sa atin. Alam mo, meron yung akin pong anak na mistisa na katulad ko. Hindi po. Binibiro ko lang kayo. Ang puti ho kasi. Noong bata yon si Jennifer, nagpunta kami dyan sa Shangri-La Mall. Alam niyo yung Shangri-La Mall? Sa Makati. Ang taas niyan eh. Hawak ko po siyang ganyan. She was 2 years old. 2 years old. Katayo po kami, naghihintay kami elevator sa 3rd floor. Bigla pong bumukas yung elevator. Nabitawan ko pala siya. Bumukas. May dalawang Amerikano o Europeyano nakakatakot. Mga balahibo para sila mga gorila. Bigla po yung anak ko, sumasara na yung pinto, biglang tumakbo. Pumasok. Bago ako makareaksyon, parang slow motion, nagpanik ako eh. Ano? Isipin mo, hindi mo anak ko saan pumunta. Bigla pong tumaas. Ngayon nga, kinikilap. Alam mo, hindi ko maramdaman yung pakiramdam ko. Batang musmos, alam niyo naman dito, ang daming pedophile. Di ba? Inang naisip ko, pedophile, rapist, kidnapper, murderer. Lahat na ho ng takot. Talaga naman nagkatas. Nagpipray ako, Lord. Ilang palapag yun? Nag-iisip na ako, anong gagawin ko? Ikaw, anong gagawin mo? Sige, I give you 10 seconds, mag-isip ka. Anong gagawin mo? Anak mo, pumasok sa elevator, 2 years old, anong gagawin mo? Pupuntahan mo, wala kang magagawa, di ba? There's nothing to do. Pag may kumuha dyan, patay ka na. So nag-pray ako, Lord. Alam mo, biglang bumukas, nandun pa rin siya. Tatandaan mo yun. Sinasabi ko lang sa inyo kasi, alam nyo, pag meron po kasi akong sermon na gustong ipaliwanag, kasi masyadong makalangit itong pinag-uusapan eh.
Ang sinasabi dito, ano ba ang pakiramdam ni Jesus sa'yo? Yan yung kasi yung pinag-uusapan natin dito eh. Yan yung baka mahulog ako eh. Yun yung pinipilit kong iparating. Ano ba ang tingin ni Jesus sa'yo na kanyang tupa, na ang turing niya sa'yo ay anak niyang maliit na musmus? Ito po, ikinakabit ko sa inyo. Nung nangyari sa anak ko yun, siguro kahit patalunin mo ako sa tuktok, gagawin ko eh. Para mahanap yung bata. Wala yan. Wala yan. Sinasabi ni Jesus, gagawin kong lahat. Para ikay. Ginawa ko ng lahat para ikay masagip eh. Para makuha ka at mapabilang ka sa akin, ginawa ko, ibinuwis ko ang aking buhay. Sa tingin mo, anong hindi ko gagawin para ikay manatili sa aking poder? Na pag ikay naligaw, ikay aking pababalikin. Andiyan pa po ba kayo? This is very important. Kasi sa pamumuhay bilang Kristiyano, walang ginawa ang Satanas kung hindi pilitin kang manghina at magduda sa pagmamahal ng Diyos Ama na nagbuwis ng buhay para sa iyo. Yan po ang problema natin eh. Discouragement. Dalawa po ang tinatamaan dito sa mensahe. Ikaw na Kristiyano, alamin mo kung gaano ka kamahal at kung hanggang saang hangganan ang gagawin ng Panginoon para ikay sagipin at panatiliin. Yan ang unang target. Ikaw yan. Be encouraged. God loves you. Pangalawa, ngayong natikman mo yan, ang gusto lamang niya, ipamalita mo sa iba yung magandang balita na yan. Na pag ikaw ay sa isip bata, nagpakumbaba, God will adopt you and He'll protect you. Tanong ko sa iyo, marami dito siguro nauunawaan mo yung mahal ka ng Diyos, di ba? Amen. Tanong ko sa iyo, sabi ni Lord, sige ngayon pamalita mo. Pinapamalita mo ba? Sana. Pero ang tingin ko, karamihan sa simbahan, tinatanggap yung pagmamahal na yan, yung pag-aaruga na yan, pero wala nang pakialam sa mga tagalabas. Yan daming bakanting silyo. Tingnan mo yung kaliwat kanan mo. Yung taong dapat nakaupo dyan, pag hindi mo nayakag yan, he's going to hell. Okay? So dalawa ang layunin ni Jesus dito. Alamin mo yung lalim ng pagmamahal ko sa iyo, yung hangganan ng gagawin ko para ikay makuha at mapanatili, at dapat ikaw ay magkaroon din ng tulak upang matawag ang iba ko pang mga anak na naandun na hindi pa nila alam na sila pala ay aking gustong ampunin. Alam niyo ba marami pang Kristiyano doon na hindi pa nila alam na Kristiyano sila? Hello? Di ba dati hindi mo alam na Kristiyano ka? Paano mo nalaman gusto ka pala maging anak ng Diyos? Di ba may nagsabi sa iyo? May nagsabi ba sa iyo? Siyempre, yan naman yung paraan eh. Somebody tells you and then you tell others. Kaya ang gusto ni Lord, ating mawari yung lalim ng pagmamahal niya sa atin, at pag iya'y nawari, gusto mo siyang ipasa sa iba. Sabi ng aking isa sa mga paboritong pastor na si Alex Montoya, doon sa simbahan ni John MacArthur, does not a lost soul demand our all in its rescue? Hindi ba ang naliligaw na kaluluwa ay nangangailangan ng ating lahat upang ito'y maligtas? So kung ikaw ay nagpapasalamat ng matindi sa Panginoon, sa kanyang aruga at pagmamahal, at sa kanyang galaw at ng kanyang mga anghel upang ikay manatili at hindi na muling maligaw, yung tindi ng iyong pasasalamat ay gawin mo sa pamamagitan ng pag-evangelize. Pagyayakag din sa iba. Pagyayakag din sa iba. Sapagkat ang Panginoon ay merong malambot na puso doon sa mga tumatanggap sa Kanya na bilang Panginoon, tagapagligtas, magulang at pastol. Sapagkat pag napabilang na sila tulad mo din sa poder ng Panginoon, sila ay aariin ng Panginoon, sila ay poproteksyonan, at sila ay magiging higit pa sa anak ng Panginoon. Napakalapit. Gaano kalapit? Pakinggan niyo po ang kanyang turing sa atin sa Juan 10. Pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y
nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala niya ang kanyang tinig. He knows your name. Alam niya ang pangalan mo. Alam niyo, para sa atin siguro, sa iba, na hindi masyadong malapit sa mga magulang, hindi mo mawari yan. Na ang Panginoon is so intimate with you, He knows your name. Ano ba yung name? Ako po ay meron 3 anak. Alam ko lahat ng kanilang pangalan. Pero ang pangalan ko sa kanila, dahil sa sobrang pagmamahal ko sa mga anak ko, nag-iiba. Ano? I know their name, pero iba ang tawag ko sa kanila. Si JC, Stacy. Si Jennifer, Jeng Jeng. Si Joy, Joy Joy. At ngayon may apo na ako, si Casey, Sacy. So, I have terms of endearment. Ang pahiwatig dito, EJ, God knows your name. Kilalang kilala ka niya, ginagabayan ka niya. Kaya ang tingin ko dito, inilalapit ko po yung mga makalangit na katuruan sa lupa. Sinasabi ni Lord, EJ, parang baby talk in terms of endearment. Di ba may mga baby kayo sa bahay? Mga Pinoy mahilig dyan Bongbong, dongdong, dingding, dungdung. Yung mga pangalan ng bata, di ba maalam? Why? Because we love our children. We call them by loving names. Yan po ang sinasabi. Ikaw. God loves you. Pero meron ba dito mabaho ang pangalan? Potassium. God still calls you with the loving name. Yung shepherd, pag nawala sa 100 tupa, may nawalang isa. Hindi niya binibilang isa-isa. Nararamdaman niya. Ito po yung konteksto. Pag ikaw ay naligaw, nakaupo ang Ama sa trono, nararamdaman niya, may problema si EJ. Merong spiritual problem. May relational problem. May temptation. Angels, tingnan mo. This is the operation of the heavenly manifestation of God's love for us. Matindi po ito Sabi ko nga, iksinong sermon. 3 verses. Matatapos na naman, hindi pa rin ako tapos. Ang shepherd, ano po ba sa Tagalog yung shepherd? Pastol. Doon yata nanggaling yung salitang pastor. Yung shepherd o yung pastol, nilalabanan niyan ang mga lobo. Ano ba yung lobo? Hindi balloon, pambira ka. Tagalog attender ka, lobo, balloon. Pakicheck niya. Lobo is wolf. Yung mga wolf, hindi lobo. Pag inatake ng wolf, nilalabanan niya yan. Mga oso. Ano yung oso? Yung kinukuhanan ng tubig. Poso yan. Bear. Pambihira. Oy, Obet, pakicheck yung mga hindi taga-Tagalog service si Ejek sa English. So, the pastol protects from lobo, from oso, mga leon, at sa mga atake sa mga mahihinang tupa. Kilala niya ang pangalan, pag umiyak ang tupa, alam niya kung it's a cry of distress. Umiiyak ka ba minsan sa Panginoon? Lord, walang pera. Natatawa kayo dyan. Karamihan sa atin, umiiyak dahil sa pera. Di ba? May umiiyak ba sa inyo dahil sa lobo? Lord, lobo. Pera, di ba? God knows it. Sa lahat ng maliliit na parte ng buhay mo, God knows it. At yan, sabi sa Romans 8:28, gagamitin niya kahit habaan niya yung pagre-resolba, akala mo hindi ka pinapakinggan. Yung pala, gamitin niya para palakasin si EJ sa pananampalataya. Do you believe that? Aba, iyan po ang ating buhay. Okay? Because this is a spiritual world that we live in. At dapat nating malaman na may nakabantay sa atin. Makikita natin dito ang aruga na ang Panginoon pala ay nag-aaruga at nakatuon
hindi lamang sa mga magigiting at magagaling na Kristiyano. Ngunit talaga nakatuon siya kahit doon sa mga katulad ng karamihan sa ating mahihina ang loob, mga problemado, mga iyakin. Yan ang talagang binabantayan ng Panginoon. Kahit minsan ay mga matitigas ang ulo, ang Panginoon, makikita natin dito sa ilustrasyon ng isang pastol, ay matiaga at hindi siya bumibigay. Hindi niya sinasabing, ayoko na sa'yo, ang tigas ng ulo mo. Parang yung nakakita na ba kayo ng magulang? Nasa na naman yung pang-apat mo anak? Ang tigas ng ulo, hindi na naman umuwi. Bayaan mo na, may 3 pa naman bayaan mo na siya. Meron pa naman 3 natitira. Bayaan mo nang mawala yung isa. Ginagawa po ba natin yan sa mga bata? Hindi, hahanapin mo. Magugulo yung buong bahay. 1,000,000 beses ang Panginoon. Kahit anong hina ng bata, kahit anong palpak ng bata, hahanapin at hahanapin ka. Pupunta siya sa ilang, at kung ang isang magulang ay nagiging ganong kabagabag sa naliligaw at natitisod na Kristiyano, ang sinasabi dito, God will look for you. Hahanapin ka niya. At pag ikaw ay naliligaw, gagawin niya ang lahat, kahit disiplinahin ka, upang ikaw ay mabalik. Alam niyo po ba yung istorya nung pastol na pag merong isang batang tupa na pasaway, na andito yung 99 na lipi, tapos yung isa laging nagkakasala at lumalayo. Alam niyo yung istorya na yon? Anong ginagawa ng pastol dun sa maliit na tupa na pasaway at laging matigas ang ulo? Marami sa inyo, alam niyo ang ginagawa. Tunay po to. Ang ginagawa ng pastol dun sa Middle East, kukunin yung batang tupa na laging naliligaw at para hindi na siya mapahamak, babaliin ang paa. At kanyang tatalian, gagamutin, pero hindi na makalakad. Ang gagawin niya, ilalagay niya sa kanyang balikat sa loob ng 3, 4, 5 buwan hanggang maghilom. Karga-karga niya na ito. Binalian, matigas ang ulo laging lumalaboy-laboy Pero habang sa loob ng ilang buwan na karga-karga niya, nagiging magkakilala sila. Nagiging very intimate yung tupa sa kanyang pastol. Di ba ganyan din? Pag nagka-problema, ang dalas mo magdasal. Tawag ka ng tawag. Sabi ni Lord, magtatanda ka na. Yes. Ikaw, EJ, matigas ulo mo, magbabago ka na ba? Opo. Ganyan tayo Pero pag lahat ay maayos, hindi nadidisiplina, layo ng layo. So babalian niya, paggaling ng tupa, pagbaba, alam mo yung tupa na yon? Totoo po to. Kung gusto niyo magpastol, subukan niyo. Yung tupa na yon, hindi na lumalayo. Kahit lumalayo yung pastol, yung tupa sunod ng sunod. That's how God treats us. Gagawin niya ang lahat. Pag lumayo ka, hahanapin ka niya. Pag layo ka ng layo, babalian ka niya para hindi ka na lumayo. Napakadetalyado po ng aruga ng ating pastol. Pero ang importante dito, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya bibitawan, at hindi ka niya kalilimutan. Ito po ba imbento ni Pastor EJ? Itong sinasabi ko sa inyo from the Bible. Alam nyo, ang sandata ng Kristiyano, hindi yung galing ng pananalita ng pastor. Hindi yung kisig. Galing. Kailangan po, ang hinahanap nyo sa sermon, did it come from the Bible? Okay, this is from the Bible. These are promises to believers. At sabi sa verse 13, tandaan ninyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. So sabi niya, ganun katindi yung pag-aaruga ng Diyos. Pag isa'y naligaw, iiwanan niya yung 99, hahanapin niya isa. Ang tindi. Tapos sabi, ito medyo kailangan ipaliwanag Tandaan ninyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Ano ibig sabihin nun? Bakit mas natuwa siya doon sa isang naligaw kaysa doon sa 99 na hindi naligaw? Sa church, parang unfair kasi parang mas natuwa pa siya doon sa isang
nagkasala na nahanap niya kaysa doon sa mga faithful na katulad natin, mga banal. Yun ba ibig sabihin nun? Meron pong gustong ituro ang Panginoon dito. Ang sinasabi niya, merong special heart ang Panginoon doon sa mga mahihina. Ganyan ang puso ng Panginoon eh. Nung pumunta ang Panginoon dito sa mundo, iniwanan niya yung mga anghel na matapat sa Kanya para tayo'y babain ng mga mahihinang sangkatauhan. Meron po ako mga kilalang pamilya na meron sila sa isang pamilya, let's say, yung tinatawag na special child. Maraming anak, pero may isang bata na masasakitin o kaya ay merong diferensya. Alam niyo, nakikita ko sa mga pamilyang ganun, yung buong pamilya, ang turing doon sa isa ay iba. Para silang lahat ay nagtutulong-tulong kasi may matinding pangangailangan yung isang bata. Kahit yung bunsong anak ay kanyang parang isinasantabi yung kanyang pagiging bunso at kanyang itinuturing na espesyal yung mahina, may sakit o may karamdaman. Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ng Panginoon dito? Ang isang makasalanan na tao ay gustong-gustong sagipin at ibalik ng Panginoon, lalo na ang Kristiyano, na gagawin niya ang lahat. At magagalak siya sa pagbabalik nito na mas matinding atensyon ang naibibigay niya dito. At kung mapagmahal tayo mga Kristiyano, hindi tayo magseselos kasi yan ang problema nung talinhaga, nung the parable of the prodigal son. Natatandaan niyo yung istoryang iyon? Di ba nainggit yung kuya? Bakit mo walang yayang anak mong yan tapos pinatay mo yung pinatabang tupa? Natatandaan niyo yun? Hindi ganun. Ang sinasabi dito, pag merong isang nakitang makasalanan, huwag mo sabihin, ba't pinatawad yan? Samantalang ako, galing-galing ko. Hindi man lang ako na-awardan, Best Pastor of the Year. Nagkasala, tapos pinaparangalan, nagdidiyo. Hindi. Sapagkat pag may isa tayong kapatid na naibalik, nagdiriwang ang langit at dapat nagdiriwang din tayo. There will be more joy in heaven over the one that repents over the 99. So dapat, ganyan din ang tingin natin sa ating mga kapatid na dapat ibalik. Ngayon, matatapos na po tayo. Ito ay ehemplo kung papaano gusto ng Panginoon Diyos na patakbuhin natin ang simbahan. This is the way God wants us to run the church. Gusto niya lahat tayo ay part of the rescue team. Na kung paano niya tayo mahalin, ganun din natin mahalin ng iba. Kung paano ang tindi ng kanyang kagustuhang maibalik ang iba, ganun din ang ating kagustuhan na makasagip at maibalik ang ating mga kapatid na nagkakasala. Pinapakita rin dito kung saan nakatuon dapat ang atensyon ng iglesia. Ang paghahanap ng mga naliligaw na tupa, evangelism, at ang pag-aaruga ng mga tupang nakapasok na sa ating hawla upang maproteksyonan. This is the role of church leaders at ito rin po ang ating gawain bilang mga mananampalataya. Tulad ng sinabi ko kanina, itong mga talatang to ay para sa mga Kristiyano. Ngunit, sa Lucas 15, ang talinhagang ito ay ginamit din hindi lamang sa mga Kristiyano, kundi pati sa mga makakasalanan na gustong matagpuan ng Panginoon at mapabilang sa lipi ng mga Kristiyano. Sabi sa Lucas 15:6, pagdating sa bahay, aanyayahan ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit. Gusto mo bang paligayahan si Lord? Do you want to make your God happy? Ito, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan, there will be more joy in heaven. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, si Lord yun natuwa. Dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. Ibig sabihin, God will rejoice over one sinner who repents. Gusto mo magalak sa'yo, Panginoon? Alam mo, si Doc? Doktor yan. Pero ang takbo ng buhay niyan, mag-imbita, mag-preach ng word,
magturo ng Sunday school, magyakag ng mga kakilala. Yang si Ronnie, kamukha ni ano yan? Artista. Pero ang part-time niyan, nag-iimbita, nakikipagkaibigan upang masagip ang mga kakilala niya. Alam mo, pag ginawa mo yan, you are doing the one thing na napakalinaw, nagpapasaya sa Panginoon. Napapangiti. Si EJ, oh. Last verse. Gayon din naman, ayaw ng iyong ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. He's talking about Christian and non-Christian. Primarily, this is talking about Christians. Even so, it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones should perish. This is primarily talking about Christians. Yung tinatawag natin na hindi matisod ang mga Kristiyano. Because the word perish in Greek is apolumi. Ibig sabihin, mapahamak, hindi mapahamak sa impyerno kung hindi mag-backslide, matisod. Hindi kagustuhan ng Panginoon ang bawat isa sa inyong lahat, sa ating lahat, ng matisod, mas tumble sa pagkakasala. This is not talking about eternal damnation. Ito ay nangungusap patungkol sa pag-aaruga sa mga Kristiyano na nasa loob na ng pamilya. Ngunit, tulad ng aking sinabi, God is also willing that nobody should go to hell. So, dalawa ang target ng ating mensahe ngayong hapong ito. Ang isa't isa at ang mga tao na siguradong mapapahamak kung hindi makakakilala sa ating Diyos Ama. Ngayon po, ito ang aking hamon sa ating lahat. Narinig nyo na. Ano? Tapos na ang misa. Magkikita na naman tayo after 7 days. Ang tanong, habang nakatingin ka sa akin, naku, mag-overtime na naman si Pastor EJ. Ano oras ba yung palabas? Ano ba magandang palabas niya? Anong epekto nito sa iyo? Number 1, dapat ma-encourage ka. Number 2, dapat ikaw ay magkaroon ng motivation na ibanda ang iyong buhay upang maipamalita ang magandang balita na iyong natanggap, na iyong ngayong nabebenepisyuhan, na iyong ngayong tinatamasa. Yung proteksyon na natanggap mo, dapat mo ring ipasa sa iba. Ang Diyos Ama ay abalang-abala at talagang matindi ang pagmamahal sa iyo at sa akin. Pero hindi lang sa iyo at sa akin, kundi sa buong mundo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tayo po ay mga pulubi na nakatanggap ng tinapay na dapat magsabi sa ipang pulubi, saan din sila makakatanggap ng tinapay. Tayo po ay mga nalulunod na binigyan ng salbabida. Marunong ba kayo Spanish? Ano ba sa Tagalog ang salbabida? Ha? Goma. Salbabida. Tagasagip. Interior. Yan ang Tagalog ng salbabidang Spanish word. Galing talaga ng mga taga-Tagalog service. Multilingual talaga tayo. Pag binato ka ng salbabida, Salvatore. No? May kaibigan ako, pangalan niya, Salvatore Scalafani. Italiano mo siya. Sago, ang meaning ng pangalan mo, tagapagligtas. Binigyan ka ng salbabida, ang sabi ni Lord, naligtas ka. At panghabang buhay, pawalang hanggan, ligtas ka na. Ang hinihiling ko lang sa iyo, ipasa mo yung salbabida sa iba. Eh, ginawa mo, ayoko, akin na to, souvenir. O, natatawa kayo dyan. Ipinasa mo na ba? Wala eh, wala. Ano? Yung biyenan mo, pasahan mo na salbabida. Yung kapitbahay mo. Natatawa tayo dyan, but ang hamon ko po sa ating lahat, gawin mo ang lahat ng magagawa mo para yung pagtanggap mo ng biyaya ay maging motibasyon para ipasa ang biyaya. When you thank God, di ba ano sabi ni Pedro? Ano sabi ni Jesus kay Pedro? God, I love you. Feed my sheep. Pass the salbabida. Anong pwede mong gawin upang ipasa ang magandang mensahe? Para ang iba pang naliligaw na tupa ay maging lipi ng pastol
na aaruga at magpo-protection sa kanila. That is God's will for your life. Alam mo ba yon? Kaya kasi sinagip ng Panginoon ay para gamitin, para sumagip din ng iba. Kaya lang, ang dami nating ginagawa sa ating buhay na tinanggap na natin ang kasagipan, pero ang ating libangan, ang ating hobby, ang ating iPhone, ang ating Note 3, ang ating Nokia, ang ating TV, video, karaoke, DVD. Lahat ng libangan, nakalimutan mo na. Abalang-abala na sa paglilibang, hindi na tayo nag-evangelize. The church is self-contained. Kadaming bakanting upuan, ang daming namamatay, mga kakilala pa natin. Pastor EJ, maghunos dili ka. Bakit galit na galit ka? Baka atakin ka sa puso. Hindi po. Pasensya na kayo. Kasi ganyan din po ako, nakakalimot ako minsan eh. Ito lang po yung hinihiling ko. Hindi ko kayo sinisigawan. Sinisigawan ko yung sarili ko. Kasi minsan nakakalimutan ko din. Thank you, Lord. Pasa mo. Never mind, Lord. You pray, Lord, salamat sa pagmamahal mo sa akin. Pero sana, bigyan mo po ako ng kagustuhan upang ikay mapaligaya sa pamamagitan ng pagpasa ng bagay na gusto kong ipasa mo. I think that's a prayer that pleases God. Don't you think so? Sa susunod, bago mo hingin yung bagong iPhone 5S, sabi mo, Lord, bigyan mo po ako ng kagustuhan na ang aking mga aktibidades, na ang galaw ng aking buhay ay makaka-contribute tungkol sa salvation ng iba. Sabi sa ikalawang Pedro 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataong lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. He has a lot of children. There's a lot of people na gustong na sumara yung elevator at sabi, EJ, Doc, Ronnie, Peter, hanapin, nawawala sa elevator ng Shangri-La ang marami ko pang anak na gusto kong masagip. Will you help him? Hindi niya tayo kailangan, ngunit hindi ko alam kung bakit tayo ang kanyang ginagamit. Ngayon po, sa pagwawakas, ilang beses na ako nagwakas? Nasa time pa. 3 minutes pa. Ay, nagsara tuloy. Sa pagwawakas pong tunay. Ito pong parte ng Mateo ay nangungusap ng matindi patungkol sa simbahan ngayon. Unang-una sa loob ng simbahan, mag-ingat na hindi po tayo makatisod. Mahalin ang isa't isa. Alam ko mahirap mahalin ang isa't isa. Ngunit kung natatanggap mo ang pagmamahal ni Lord, hindi mahirap ipasa yung pagmamahal na natatanggap mo sa araw-araw. Pangalawa, ang simbahan ay hindi dapat maging exclusive club. Pumunta po ako sa isang club sa Maynila. Yung waiter, naka-coat and tie. Pagpasok ko sabi, Sir, are you a member? No, I want a CR. CCR lang ako, hindi makala maging member. Hindi po to exclusive membership. Okay? This is a lifeboat. Maraming nalulunod. Tayo po ay bangkang salbabida. Punta kayo dito. Dito ang kaligtasan. Dati kasi, may nag-offer sa'yo, EJ, dito ka, dito ang kaligtasan. Now you tell others. Alam mo, pag hindi mo ginawa yan, anong klaseng tao tayo? Na binigyan ng kasagipan, tapos ayaw mo ipasa. Hindi ba, that's criminal? Alam mo, may nagsabi, pag daw nakakita ka ng bahay na nasusunog sa gitna ng gabi, meron kang moral obligation to tell, para sabihin sa mga tao, oy, nasusunog ang inyong bahay. Lumabas kayo para kayo'y masagip. Pag ikaw ay nakakita ng mga tao na malapit ng mamatay at hindi nila alam, meron kang obligasyon na sila'y balaan. Kung alam mong ikay naligtas sa impyerno at marami pang nakapaligid sa iyo na pag hindi tumanggap sa Panginoong Hesus ay masusunog sa impyerno, meron kang obligasyon na sila ay balaan. Naririnig niyo po ba ako? Pero nakakalimutan natin. We get desensitized. Nakakalimutan natin. Sabi po ni J.C. Ryle, isang batikang theologian, no true Christian goes home to heaven alone. Walang tunay na Kristiyano ang umuuwi sa langit na walang kasama. Sino sa nakapaligid sa iyo na pag dumating ang paghukom pagkatapos ng sermon ko, 4:31, pupunta sa impyerno?
Pwede ba isipin mo? Sino sa loob ng bahay mo, if Jesus Christ comes back tonight, is going straight to hell? Binalaan mo na ba? Kasi tatanungin ka ni Lord, nasaan si Lola? Nasaan si Bunso? God cares for each one of us, and we must tell others. Sa pagwawakas po, ito talaga wakas na, promise. Gusto ko po kasi nagwawakas na merong kanta. Ano? Merong kanta. Bakit? Kasi po, nag-apply ako dito sa CCF, worship leader. Tapos sabi nila, sige, mag-audition ka. Pinakanta ako, sabi nila, hindi ka magaling kumanta, magpastor ka na lang. Kaya ito po, pastor na ako. Hindi po. I wanna end with the song kasi gusto ko matandaan natin. Ito yung kanta na palagay ko angkop dito sa ating mensahe. Ang title ay, He Knows My Name. You know, this is the master that we have. I have a maker, He formed my heart. Kakantahin niyo ba to? Ronnie, kantahin niyo. Before even time began, my life was in His hands. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls. Bawat luha, nakikita niya. At He hears me when I call. I have a Father. He calls me His own. He'll never leave me, no matter where I go. Can I ask the choir to come up as I pray? Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa mensaheng ito na nagbibigay po ng malinaw na paliwanag kung ano ang tingin ninyo sa amin. Kung kaming mga magulang, gagawin ng lahat upang maligtas ang aming mga anak sa pahamak, kayo po ay gagawa ng lahat ng bagay upang kami rin po ay mapabuti. Hindi nyo kami pababayaan. Gagabayan ang aming paglalakbay bilang Kristiyano hanggang sa huling sandali na kayo amin ang makakasama. Sana, Panginoon, ito po ay aming mawari upang kami ay maglingkod ng may kagalakan at pagpapasalamat at upang kami po naman ay magkaroon din ng pagsunod at motibasyon na balaan ng iba at magyakag na sila'y makasama rin sa iyong lipi. Salamat po sa aking mga kapatid na matiagang nakikinig, umuunawa, gumagawa at sumusunod. Sa aming dakilang pastol na sumagip sa aming lahat. At ngayon ay ginagamit kami sa napakalaking gawain na madangal na iligtas ang aming mga kaanak, kapitbahay. Sana nga, Panginoon, kami hubugin mo upang kami maging dahilan ng iyong kagalakan na masagip ang iba. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming dakilang pastol, ang Panginoon Yesus. Na tayo nagsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.